turuan ko kayo paano magtanim ng kawayan kasi ito ang isa sa pinaka-controversial na nagawa ko dito sa farm. Kita niyo yung likod, ang daming tanim ng kawayan. Ibig sabihin, marunong akong magtanim. Bakit? Simple logic kasi logical lahat. Ano yan? Magic yung mga tanim namin dito. So, tatlong paraan. Ito, kita niyo yung buko. Oh. Anong gagawin natin dito? Parang tubo. Ito'y ilibing natin. At saka, putulan natin dito. Yung iba, lagyan ng tubig. Pero sanglit ngayon is rainy season. Walang problema yon. May tatlo kasing paraan ng pagtanim. Di mo lang to ha. Number 1, kinig kayo. Mga basers ko. The easy is, sabi ko nga, dapat walang pakialamay sa buhay. Kasi iba't iba tayo ng estilo. Paano namuhay, paano nabuhay, paano gagawa ang isang bagay. Kung ang resulta ay parihas, walang problema. Yung nagtanim ako ng kamote, sabi lang mali. Pag ang kamuting tanim ko namatay, mali yun. Pero nabuhay at mangunod sa ilalom, sa Bisaya, tama yun. Pero sabihin yung mali, kasi hindi ko nararo, sample lang nga eh. So, the other technique in what we call planting or making seedlings out of kawayan or bamboo, ito'y ilibing mo, itong buko ba? Kasi dito tutubo yung kanyang saha, in other word. Tingnan yung lupa dito, itim. Mas itim pa sa akin. Dito pwede ano, Tors? Si Tura yung partner ko, yung pangbaging ba? Itim oh. Itong proof how fertile our land. So, anong gagawin? Maggawa ka ng butas. Tulad nito. Butas. At saka, kailangan tong ilibing talaga. Libing ha? Jom, Tors. Baka ano, ibas na naman ako ng mga magaling dyan. Libing mo. Number 1. Ganyan. Para yung buko niya doon lalabas yung saha. Ganyan. Number 1 yun. Number 2. Kita nyo? Ito ay ano, kanang saha niya. Pwede ito kunin. Ito lang talaga. May mga paraan kami na ganito lang. Marami naman tayo dito sa likod. Pero wag yan. Kuha ko ng iba. Okay? Kasi mayroon tayo dito. Pakita ko. Ito. Kita mo, Dors. Yan. Dito tayo titira. Kunan mo yung ano, nasira. So, ulit. Kasi ang buhay talaga, ulit man. Huwag kang susuko pag nagkamali. Repeat it again and again. Ganyan. Dapat mag-ingat tayo sa kawayan. Ang daming gamit ng kawayan. Furnitures, bahay, dingding, bubong, sahig, pagkain, ubod. Ang dami pwede gawin sa kawayan. Ito'y pira. Dollars nga. Dito 150 per buok. Isa nga nagbasa akin, kung marami akong pira dito, bakit daw ako nag-vlog? Walang utak. Nag-vlog nga para makatulong, makaturo. Kasi gusto lang i-discredit yung ginagawa ko na para sa kanila, hindi talaga ito, ano ba, tama, hindi kumikita. Problema mo na yon. So, kita mo, ito ay sanga. Can be planted. Nalala ko tuloy si Benedicto Sampitan of, Calabasita Hagna. Every May, doon kami namimista ng grupo ko. Primero, ito, yung buko nilibing. Tutubo yun ulit. Ito rin, pwede i-direct sa lupa. Kita nyo? Ito ha. So, magbutas ka na naman. At saka, ilibing mo. Ang sarap. Sa pakiramdam ba?
na mayroong ang tinanim at saka ang ganda tingnan ng lupa kasi maitim. Very fertile. So, anong gawin mo ditong saha? Ilibing mo. Diyan. Ano mangyari? Magkaugat yan. Mabubuhay yan. This is number 2 na paraan ng pagtatanim ng kawayan. Kinig kayo. Kasi iba-ibang estilo. Number 3, pinahiga. Ito ang isa sa controversial kong turo. Kasi yung doon, katong nag-viral na ako nga planting of kawayan, kasi ginamit ko itak ang tigas ng lupa, hindi yun hindi ba nalubong pagayo, hindi nabaon yung buko, kinumit la ko ng comment, instead turuan ako, sabi la, inuto mo yung viewers mo, walang kwenta yan, mali yan, inuto mo, niloko mo, bakit ganon? Pero yung ibang mga matalino, sabi la, brother, libing mo ng konti para mabuhay. Yun ang constructive na criticism. Nagpupuna na turuan ka, hindi yung nagpupunang binubuli ka, iba yun. It depends on the person. So ito, anong gagawin natin? Pahiga natin, libing natin, pati buko. Ito. Ganyan, magtanim. Gusto mo, daming paraan. Ganyan lang. Pahiga mo. May patayo, may pahiga. Tulad ng sayote, may pahiga, may patayo, depende sa choice mo. Bakit ba? Yung mga ibang tao, mangingialam sa buhay mo. Pati politika, pinasukan ko nga. Kasi nakialam ako sa bansa. Yung iba, galit sa akin, bakit ako nagpo-post ng mga politics or mga politiko? Kung sila pwede, ako hindi. Bakit ikaw nagpakain sa akin? Bakit mo ako pangunahan? Bakit ka makialam, magdikta? No sense doon. Wala. Yung isa nga nagbasa akin, lagi na akong tumitira sa mga bases ko. Siyempre, pinupuna natin para makamata. Ganito lang. Kita nyo? Pinahiga, libing nito, pati buko. O anong posisyon, walang problema, basta kayo tutubo yan. So kita nyo, libing, tabunan ng lupa. Kasi dito sa buko, tutubo yung saha. Ugat yan. Pwede ito pangbaging ng mga seedlings. Ang ganda ng lupa. Fertile. So, tatlong paraan na. May saha, nilibing, okay, check. May isang buo na kawayan, may buko nilibing, check. May buko pero pinahiga, still check. Alam nyo ba, ang tao ay para kawayan. Before ito magamit, dadaan ng different processes. Kaya sabi ko sa iyo, trust the painful processes of your life. If you want to become effective, productive. Kasing kawayan, linisan, pagtao to na sasaktan. After lisan, binibiak. After binibiak, nilisan ulit. After nalinisan, pinako. Nilagari. Gigamit ang tigib if it is in furniture. So, totoong buhay, life goes that way. Before you will become productive, dami mong pagdaanan muna ng mga pains, mga, sa Bisaya, kasakit, paghihirap, nasasaktan ka sa buhay mo. Pero okay lang yun. Kasi yung mga taong ayaw masaktan, hindi po sila nagtagumpay at effective sa kanilang buhay. Okay? God bless.